Ang isa pong naging aral ko po ngayong 2023 ay yung pagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa kami po ay kahit papaano ay nakakatulong po sa mga mahihirap. Sisikapan po namin na sa susunod na mga taon ay mas marami pa kaming tayong matutulungan kahit sa parte ng ating bansa dito sa Pilipinas. Ang biggest lesson learned namin, ako at sa punang grupo ko, yung pagka nagkakasama-sama, nagkakatulungan, walang mahirap na gawain. Now, sa mga darating na panahon, pipilitin pa namin ma-improve ito para makapagserbisyo kami sa mga tao na mahihirap. Naging lesson learned ko po yung aking anak dahil kahit hirap po ng buhay ay nakakayanan din po dahil lang po sa aking anak na pinapatatag ko lang din po ang aking sarili dahil kapag bumigay po ako, mawawalan po ng yung anak ko, masasanda lang din po yung anak ko. Kasi kailangan din po ako ng anak ko. Tapos, ipagpapatuloy ko pa rin po yung pagiging strong ko po para sa aking anak. The biggest lesson that I learned for the year 2023 is how to be kind and share what you have. Because I believe that when you are kind, that's almost all the virtue that you ever need to be able to relate with other people. Also, kindness is happiness in a way because you learn how to share your feelings and your resources to other people who are in need. Especially being a Kiwanian, our motto is to help children of the world. When you coordinate with children, kindness is number one so that the children will love you and you will love them in return. I think I will improve myself in terms of sharing with other people, being more caring to children, and being more compassionate to our countrymen who needs our assistance and our help. Ang masasabi ko sa mga nakadaang panahon, umpisa na natin mula sa pagputok ng bulkan at ng pandemic. Noong pandemic, kahit marami kang pera, hindi mo mapakinabangan. Kaya kung tayo may tutulong ngayon, tulong na natin ngayon. Pag dumaan uli ang pandemic, hindi ka na magsisisi. Kaya sa lahat ng nag-aatubili pa para tumulong sa mga dahop nating mga kababayan, umpisa na ninyo ngayon habang kayo may pagkakataon. Sa paglilingkod, kaya naman ako pumasok dito ay para nga makatulong at hindi naman para sa aking sarili. Dahil kung para sa sarili ko, yung trabaho dito sa pagiging mayor napakahirap. Kaya lamang ako'y nananatili ay meron akong gustong gawin para sa mga kababayan namin. May focus ng tama yung panunungkulan at matulungan ng mga tao. At pag nai-focus na ng tama at meron ng masusundan na tama, pwede nang iwanan sa kanila. Yan ang aking purpose kaya ako'y naririto ngayon. Ang isang malaking lesson na sa taong ito ng 2023 sa buhay ko bilang isang pulis, dapat talagang naandyan tayo laging handa, maging matatag, maging tapat. Yung relasyon natin sa Panginoon dapat lagi naandyan kasi ano't ano man mangyari, Panginoon pa rin ang ating pwedeng kapitan. Hindi pwedeng mong kapitan yung profession mo, ang iyong posisyon, na walang basbas ang Panginoon. Andyan dapat lagi yung presensya, gabay ng Panginoon na kung saan ay lagi tayong manalig sa Kanya para at least malampasan natin ang bawat pagsubok. Kasi lahat naman talaga ng tao may pinagdadaan na problema, pero sa tulong at gabay ng Panginoon, malalampasan natin to. Siguro bilang isang pulis, itong harapin natin 2024, maging positibo tayo. Kasi alam naman natin na maraming hinaharap na problema ang ating bansa, ang ating lipunan. Pero bilang isang kapulisan, nandito kami para at least ihanda ang aming sarili para at least makapagbigay ng serbisyo sa mga tao na naayon sa direktiba ng ating ng higher office para at least maramdaman ng tao na nandito ang kapulisan, nandito ang kasama namin ng Panginoon para at least makapagbigay ng tamang serbisyo na naangkop sa mga direktiba ng ating organisasyon para at least yung imahe ng ating kapulisan ay patuloy na tumaas at maramdaman ng tao na nandiyan kami para at least magbigay ng serbisyo. Self-improvement. Ito ay ang pagsisikap na magbago para maging mabuti. Hindi ito agad nagagawa kaya may tinatawag na healthy approach to self-improvement.
Kabilang sa maaring makatulong sa self-improvement ay ang pagkakaroon ng goal. Sa pag-abot nito ay dapat may gradual pace o hindi dapat nagmamadali. Kailangan din na may plano kung sakaling magkakaproblema. At syempre, dapat may pag-asa ka na maabot mo rin ang pagbabago ng iyong sarili. Pero ayon sa Biblia, may paraan nga ba para mabago ang sarili? Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi mo kayang ituwid ang sarili mo o baguhin ang sarili mo. Ang makagagawa ng pagbabago ay ang Panginoon. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang ang makakapagbago doon, kapatid. Kaya dyan, sa bagay na ganyan, kailangan mo ang intervention ng Diyos. God have to have a renovation within us. Magkakaroon ng renovasyon. At yun ay nagagawa ng Espiritu Santo ng Diyos. Sa 9:11 ng unang Korinto. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayun, yung renovation ng yayari yun. Kahit ano pang kasama kang tao, ano? Sabi ni Pablo, ganyan ang iba sa inyo, sabi niya sa unang iglesia. Ngunit nangahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ni Hesukristo, sa Espiritu ng ating Diyos. It is the Holy Spirit of God that works renovation in our being. Yun ang makapag-aalis nung hindi natin maalis. Makakapagpatibay nung ating kahinaan, yung Espiritu. Kaya kailangan yun eh. Para magkaroon ka naman nun, kailangan mong mabautismuhan. Sumampalataya at mabautismuhan. Magdaan ka sa proseso ng renovation.